tinatanong mo, maluluwalhati ko ba ang Panginoon dito? Okay? We need to go for the best option. Anong sabi ng Jeremiah chapter 2 verse number 13 on your King James Bible? Anong sabi? For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Tignan mo ha, sabi ng Panginoon, yung tao ko, yung mga tao ko, yung nagpe-pray sa akin, gumawa ng dalawang masama. Okay? Ano yan? Iniwan nila ako. Okay? They have forsaken me. I am the fountain of the living waters. At gumawa sila ng sarilang balon. Okay? Sariling balon. Sirang balon na hindi maglalaman ng tubig. You have two options in life. Fight the good fight of faith or flight. Okay? Pag umalis ka sa kalooban ng Diyos, magtatayo ka ng sarili mong cistern. Magtatayo ka ng sarili mong balon. Anong klase yan? Saan mo palalakihin ang pamilya mo? Am I right? Father, help us that our spiritual thirst will only be satisfied and quenched in you and not on other else. Tulungan mo po na makita namin that the best option is always you and your word, not the way we would like, not the way we would think is. Samahan mo po kami, kahabagan mo po kami, in Christ's name we pray, and all God people say, please be seated, thank you very much. I would like to say, bakit dumating sa punto na ito mga tao ng Diyos, okay? Ay gumawa ng dalawang kasamaan. Dalawang kasamaan, sabi ni Jeremiah, dalawa. Una, iniwan nila ako. Bakit? Kasi they wanted to do their own way. Pangalawa, gumawa sila ng cistern, ng balon. Akala na makakapag-satisfy sa kanila. And I would like you to say this, okay? Deep inside, there is that thirst and there is that hunger for something. Hahanapin mo to. Okay? Hahanapin mo yung magpupuno sa'yo. At pag mali ang sinemahan mo, kamote, lalagpak ka. At sabi ng Diyos, yan ang mangyayari sa atin. If you feel unsatisfied with your life, and you want a life that is fulfilled, you want a life that is meaningful, okay? You need to stop looking for satisfaction somewhere beside Jesus. We have a song, Only Jesus can satisfy your soul. Hindi ka mabubusog dito. Laging kulang. Lagi kang mauuhaw. Laging hindi sasapat. Bakit? Because God designed that our heart, sabi nga ng ilang mga doktor at mga scientifico, there is a hollow portion in our heart that only God could fill. Imagine, ang laki-laki na Diyos. And He could fill in us, in our heart. Tama? Pwede niyang punuin yan. Bakit? Kasi He is infinite, He is omnipotent, He is the best. Okay? You know what we're doing? Pag meron kang hinahanap, hahanapin mo yan sa sports, hahanapin mo sa barkada, sa tropa, sa syota, sa bisyo, everything. We're always looking around. We're trying to find something to make our lives happy and significant. Hindi ka magkakaroon ng significance, hindi ka magkakaroon ng happiness away from God. You see? Marami na akong nakita. I've been here in the church for 41 years. Okay? 41 years, one church, one pastor. Okay? I never left Pastor Fajardo. I never left this church. I'm always happy and so much proud to say, by the grace of God, isa lang ang church na kinagisnan ko, isa lang ang pastor ko, isa lang ang pinakasamahan ko, siya nagturo sa akin, siya nagabay sa akin. I always say, ang Bible school ko, okay? School Bukol. Ang nagturo si Pastor Fajardo, Pastor Belmonte, Pastor Masido, okay? And I'm always happy to say that. I don't have a degree after my name, Joey Sacco, DDD. Meron DD, dating demonyo. I grew up here. You see? Kami nung tatay ni Pastor tuloy sasabihin ko ni Malakay. Oh. We grew up ni Pastor Butch dito. We grew up in the same community. We think if I could only wear that clothes, siguro kung naka-Gucci din ako, kaya naka-Louis Vuitton ako, I could be cool. Anong cool? You see? If I could have a plastic surgery, anong ginagawa mo? Nag-iipon ka. For what? Magpapa-rhinoplasty ka.
You see, meron ako nakita, nagpaayos ng ilong, nakatulog siya, nakalibutan niya, nakapadapa, pagising niya, tabingi ang ilong niya. You know what I'm saying? Hindi ka pwede dyan. Kahit na-fix pa yung mukha mo, there is a story na kinuwento ko sa inyo, meron isang babae na aksidente siya, nung aksidente sabi niya, Panginoon, pagkakataon ko na to, total, matagal ako sa ospital, magpapaayos to rin ako ng mukha. Sabi niya sa doktor, Dok, pagka inoperan mo ko ha, sama mo na yung ilong ko, sama mo na yung pisngi ko, yung cheekbone ko, lahat, pati eyebrows ko, ginawa, pinaayos niya, pambihira, paglabas niya after 2 months sa ospital, okay? Paglabas niya ng ospital, nasa kasaan siya. Sabing ganun niya sa Panginoon, Panginoon, ano ba naman? Pinaganda mo nga ako. Di ba pinag-pray ko na pagandahin mo yung kilay ko, yung ilong ko, yung cheekbone ko, lahat. Nagpaputi pa ako. Talaga namang ang galing ni Dr. Bello. Pero ba't mo kasi nagasahan? Alam mo, sabi niyo sa kanya, ikaw ba yun? Sorry, hindi kita nakilala eh. You know what I'm saying? It's funny, but it is true. Baka mamaya hindi ka nakilala. Kasi you're trying to have satisfaction sa damit. You're trying to have satisfaction sa kulay, sa tinatawag na, sa tangos ng ilong. It's not. If I could only get this job, I'll be satisfied. I train my boys. Okay? Sabi ko sa kanila, walang batong gulong ng gulong na nilulumot. Kanya, you remember what I told you? When Jeff graduated from LaSalle, he was hired by Converge, then he was working. Sabi niya, Dad, I would like to honor the Lord. This is my first job. Good. Anong decision mo? I'll be giving 3 months of my salary. Anong 3 months of my salary? First fruits ko, I will honor him. Pag-pray mo muna. No, pinag-pray ko na to. He was young. Pag-pray mo, pinag-pray ko na 3 months. Paano ka papasok? Andiyan naman kayo ni Mami, di ba? Kung sinasabi ko na nga ba, sa amin na naman ang bagsak nito eh. So natapos niya, 3 months. On the 3rd month ng kanyang tinatawag na trabaho, ang ganda ng trabaho niya. Sabi ng Converge to may-ari, nung manager, Mr. Sauco, you will be working on Sunday till Friday. Ang day off mo lang is Saturday. Sabi niya, Sir, di ba, ang pasok ko from Monday to Friday? Ba't ngayon eh, pati Sunday? No, kasi part ka na ng team. Sir, I would like to tell you, I am not used not being in the church on Sunday. Kasi I would like to tell you, sir, di ba sinabi ko na I'm a pastor's son. Anak ako ng pastor. Lumaki ko sa church, doon ako pinaglihi, doon ako pinanganak, doon ako lumaki, at doon umikot ang buhay ko. Church, bahay, church. Ang problema, dito rin yung bahay niya. You see, panik-panaog lang siya. Okay? Sabi niya, mamili ka, Mr. Sauco, church o trabaho? Pareho pong mahalaga, sir. Sabi ho ng Panginoon, ano na araw magtrabaho ka? No, you have to choose. Pupunta sa akin sa Jeff. Sabi niya, Dad, I have a predicament. Yeah? My boss is asking me to work on Sunday. Okay. He was asking for me and waiting for me to give him some suggestion. I'll not give you suggestions. Dad, nagtatanong ko sa iyo, wala akong sasabihin sa iyo. It's time for you to make a decision whom you will choose. Pero gusto kong sabihin sa ito, pag pinili mo na magtrabaho ka kasi feeling mo makakuha ko ng satisfaction sa trabaho ko kasi first job ko to, in-honor ko ang Diyos ng 3 months, okay? Then I would like to enjoy my job. I would like you to see this, okay? I want you to hear this. Pag wala ka sa linggo, I want you to know, anak kita, tatay mo pa rin ako, and nothing's gonna change my love for you. Pag nakita kita ng linggo, anak pa rin kita. Okay? Pero I would like to be honest. I'm praying for you. Hindi ko pinakilaman. Sunday came. I was at my office. Then he came and said, Dad, yeah, with tears flowing from his eyes, going down the cheek. Sabi ko, ba't ka naiyak? I made the decision, Dad. Good. I resigned from my job. What? Dad, you taught me from the pulpit that satisfaction only comes from God. First job mo yan! Of course, I play the devil's advocate. First job mo yan! Sayang naman! Tsaka yung bigay ka ng 3 months, tapos magre-resign ka? So, ano mo naman yan? No, I made a decision.
Anyway, di ba tinanong mo ang Lasal nung magpapaaral ka, ano ang kursong pwedeng ibigay nyo sa anak ko na merong kalinya sa ECE pero hindi ECE, na hindi siya maghahanap ng trabaho at siya ang hahanapan ng trabaho? Binigay yung ICTM. Now, let us see if that is true. True. After few weeks, may tumawag sa kanya, HP Enterprise. Mr. Sauco, your company, your school recommended you to us. And if you say yes, we will hire you. Sir, I would like to lay down the foundation. I cannot work on Sunday. Yeah, sinabi na sa amin ng binild. Sinabi na sa amin ng school mo, kanya ka nag-resign. Don't worry, your job, work days will be from Monday to Saturday, 8 to 5, and you can work. Sige ho, do I need to come to the office and sign the document? No, you're already hired. And by the way, will you not ask for the salary? I'm not working for salary. I'm working because God gives me the gift. Pero to be honest with you, 3 times higher yung salary niya sa previous. Then he came home and said, Dad, may trabaho na ako. What? Bakit? I find satisfaction, Lord, and He gave me a gift. What is the gift? They gave me 3 times higher than my salary. At from Monday to Sunday, from Monday to Friday, wow! Expenditure. Then one day he came to me and said, Dad, can I talk to you for a while? Yeah. I have been at HP Enterprise for 8 years. Then, can I move on to a new company? Why? I need some room for growth. I need to grow. Okay. Is there any company that they're interested in you? Somebody called me up. What company? Oracle. Oh, that's a big company. Yeah, I just want to ask your permission. Okay. Ilang taon ka na dyan? 8 years. Okay. You have my blessing to go there. You know what happened? 3 times higher than his previous salary. Tanong ko sa iyo, ano hinahanap mo? Sweldo? O ang hinahanap mo ang Diyos? Pag hinanap mo sweldo, it will never be enough. Pag hinanap mo ang Diyos, God will always be enough. You know what I'm saying? Kanya sabi ng Jeremiah 2:13, yung mga tao ko ay nagkamit ng 2 kasamaan. Okay? Iniwan ako sa ere, yung bukal na buhay ng tubig. Nagsigwa sila ng kanilang sariling balon at itong balon ito ay wasak, hindi makakakuha ng tubig. You know what the Lord said? My people have done 2 evils. They turn away from me. I am the spring of living water. Imagine, iiwan mo, I'm so happy that Jeff made a good decision. Young as he is back then. Okay? Pinili niya ang Diyos, Steve. Pinili niya ang Diyos, Johan. Pinili niya kesa magtrabaho. Pwede niya sabihin, oo nga naman, nakapagbigay na ako ng 3 months eh. Oh, siguro maintindihan naman ni Daddy yun. Tsaka ano ba naman yun? Panganay ako. Pwede siguro, iiwan mo yun yan. No, he chose God. Now, hindi mo na malayan na yung kanyang paglipat sa Oracle was so good kasi pala magkakaroon siya ng problema in 2021. Kinasal siya ng January 2, 2021. Listen to this, ha? Okay? Kinasal siya, pandemic time. Tapos, pinanganak si Bron October 9, 2021. May issue. Ang sabi ko sa inyo, di ba? Huwag kayong magliligawan kasi crush mo lang. Kasi maganda, kasi pogi, kasi ganda ng ilo, ang ganda ng boss. No, tanungin mo rin yung blood type. Kasi pag hindi tama yung blood type, may issue. Ako ay A, Ellen is B, si Jeff is AB, Jap is A. So ngayon, nag-asawa si Jeff, A, B siya. Ang napangasawa si Ems, O. Hindi pwede magsama. Bakit? A, B, tsaka O, abo. Kanya si Bron naiwan. Remember that? Naiwan siya sa ospital at ang bill nila is 1.2 million. Eh kung hindi niya pinili ang Diyos nung siya'y estudyante pa, kung hindi niya pinili ang Diyos at ang pinili niya ay trabaho, hindi siya pagpapalain.
You know what I'm saying? And I'm happy that she chooses God. Chooses what God would bless. Chooses what God would see. Bakit? Kasi pagdating ng 2021, nagka-problema siya. In fact, ang binabawas sa kanya ngayon, 57,000 every payday. Do you understand me? Kaya mong mabuhay, Vilma, na binabawas sa sweldo mo 57,000 a month? Kung hindi malaki ang blessing ng Diyos sa'yo? Am I right? Sabi ko sa kanya, okay ka pa? Yeah. I choose God. Naintindihan nyo? Ang hinanap niya, Junlin, hindi pera. Ang hinanap niya yung kalooban ng Diyos. Ang hinanap niya, Leah, yung magpapagiging kaluguran. Hindi niya inaasahan na pagdating ng hinaharap, merong pagkakataon na susubukan siya. Paano kung naging bulagsak siya nung binata? Paano kung inuna niya yung magpapasaya? Siguro okay naman, lumaki na ako sa church, doon naman ako lumaki. Hindi naman ako nagano eh. Okay na to, I will choose my job. He chose God. Ngayon, nahihirapan pa rin siya. Sabi ko, you okay? Yeah. Ems quit on her job to be a full-time mom and a part-time sa school. Sabi ko, sige lang. Are you okay? Opo. What will you choose? Ano sabi ng Panginoon? They have turned away from me the spring of living water. Anong ginawa pa? And they dug their own wells. Naghukay sila ng sarilang well na sira na hindi pwedeng mag-hold ng water. Now listen, you choose the spiritual thing that will satisfy your thirst. Huwag mong iiwanan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng sarili mong balon. Huwag kang gagawa ng sarili mong diskarte kasi hindi pagpapalain yan. Ang puntahan mo yung kalooban ng Diyos. Not only that we have rejected God and not look to Him to meet all our needs and satisfy our lives, okay? We're also trying to meet our own needs. Hindi ka pwedeng buhayin ang trabaho mo. Hindi ka pwedeng buhayin ang negosyo mo. That's why I've been telling you, di ba? We need to sow seeds of faith. Saan tayo dapat nagtatanim? Sa simbahan. Kasi may nasi-save. Anong itatanim natin? Time, talent, and treasure. Bakit? Kasi kung halimbawa, lahat lang ng bibilin mo yung pag-necessity, ang sabi ng Galatians 6:8, okay? Okay? Galatians 6:8, ang nagtatanim sa laman, ay aani sa laman. Ang nagtatanim sa Espiritu, ay aani ng eternal life. Now, what does it mean? Pag nagtanim ka lang sa laman, walang masamang bumili ng pagkain, walang masamang bumili ng damit, walang masamang bumili at maging abalwan ng buhay. Kanya lang sabi ng Diyos, masisira yan, makukurap, mawawasak. Kanya dapat nagtatanim ka rin sa spiritual life mo. Okay? Kanya sabi ko sa inyo, it's impossible for me to be a cheerful giver if I don't have faith. I am giving not because I have money, no. You see? I am giving because I have faith. You see? Mayroon akong faith. Huwag mo nga hanapin na ang supply ng pamilya mo, yung supply ng buhay mo, ikaw ang gagawa ng sarili mong well. No. These wells were dug called career. Okay? Or good looks. Or sometimes basketball games. Or sometimes video games. They are not going to hold the water. You see? Pag pinili mo ambisyo, pleasure, everything, nako po, sinasabi ko sa iyo, hindi tatagal yan. In fact, ito nga sinabi ng Hebrews chapter 11. Okay? Ano sabi ng Hebrews chapter 11, if you may please? Okay? Hebrews chapter 11, sabi rito ng Panginoon, tungkol kay Moses sa verse number 25. Anong sabi? Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Listen to this, ha? Pinili niyang magtiis, kutyain, alipustahin, nakasama ang mga tao na gumagawa ng kalooban than to enjoy the pleasure of sin for a season. Masayang manood ng porn. Masayang makipag-away, masayang makipagmurahan, masayang lumande. Are you with me?
Oh, makikipag-MU ka. Oh, MU. Ano yung MU? Malanding ugnayan. Dahil hindi alam ng Diyos, huwag kayong magturuan. Sino ang kaugnayan mo? Wayne? Wala? Parang merong... Ikaw. Tapos na. Hindi pa. Meron pa rin. Wala na. Iniwan ka rin. Sinasabi ko sa iyo masasaktan ka. Am I right? May pleasure for sin. Sasaya kapag nainom ng alak. Sasaya kapag hitit ng bisyo. Bakit? May kasi yan, hindi sinungaling ang Bible. There is pleasure for sin. Kanya lang, for a season. Pag siningil ka na niyan, I thank God, I have been sober for 41 years. Hindi na ako nalalasing. Hindi na ako lasing. Okay? Ano sabi ng John 4:13 and 14? Okay? At sinabi ni Kristo sa kanya, ang bawat uminom sa tubig na ito ay hindi na mauuhaw uli. Verse number 14. Ang sino mang uminom sa tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw, ngunit ang tubig ay lalabas sa kanya na parang bukal. Okay? Shall be a well of water springing up into everlasting life. Where are you quenching your spiritual thirst? Huwag mong hanapin yung spiritual thirst mo sa trabaho lang. Kulang ka lagi. Sa negosyo lang. Kulang ka lagi. Sa barkada, lagi kang kapos. I don't know if you see the viral video last Monday, I think it was. Meron nasa isang, I don't know kung sa Las Piñas yata yun, nagkabanggaan lang sa CR. Okay? Tapos pinutukan na, patay. 4. Samantalang yung isang binaril, yung isa siguro, bakit masama pa rin kasi madakdak, madaldal yung babae. Yun ang inuna, pak! Tapos yung mama nakaupo lang, wala namang ginagawa, nakatingin lang sa kanila, nadamay. 3 yung nadamay kasi may bungangerang babae. Nagkasanggihan na, ikaw bumangga, ito. CR lang, yun lang, patay. Pleasure of sin for a season. You see? Sabi ng Diyos, anyone who drinks this water will soon become thirsty. Mapapawi kang, mauuhaw ka, magugutom ka. But those who drink the water that I gave him will never be thirsty again. Hinanap ko yung spiritual hunger and spiritual thirst ko sa Panginoon. In fact, if I'm not mistaken, Isaiah 44 verse 3, I think it was. Ano sabi ng Isaiah 44 verse number 3? Okay? Sabi ito, kung di ako nagkakamali ha, ano sabi? I will pour water upon him that is thirsty. I will floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed and thy blessing upon thine offspring. Tingnan mo ha, ako magpupuno niyan. Hindi mo pwedeng yabangan. Gamit? Paano mo yayabangan ng gamit yung 20 mayayamang bilyonaryong Pilipino? Tama? 20 yun. Oh, pero ilan ang mahirap na Pilipino? Sandamakmak. Tama? Oh, yayabangan mo ng relo, nakahublot. Magkano hublot? Magkano Patek Philippe? You see? Hindi ka makakakuha ng satisfaction. Pero pag nauhaw ka sa Diyos, God will pour water. Siya yung magpupuno sa'yo. Huwag mo nga hanapin yung uhaw at yung gutom sa ibang bagay. No. When you drink the water that God will give, it will become fresh, bubbling spring within you, giving you eternal life. Now listen, sin is addictive. Can you say that? Sin is addictive. Bakit nagmumura ka? Hindi ka naman nagmumura dati. Kasi may naging barkada ka. Maghanap ka ng 3 tanga, samahan mo, 4 ka. Maghanap ka ng 3 nagmumura, samahan mo, 4 ka. Maghanap ka ng 3 matino, samahan mo, 4 ka.
Okay? Pumasa ka ba, Sean, sa PLM? Not yet. Pag nandoon ka sa college, o senior high, college, maraming magyaya sa'yo doon. Okay? Believe me, doon kami. Okay? Alam ni Rene yan. Pag sinabi kong walang papasok, inuman, until the Lord change me. Okay? Dito sa GTBA, matino ka. Dito sa GTBA, mahinhin ka. Dito sa GTBA, masunurin ka. Paglabas mo. Am I right? At makikita mo, ikaw lang ang minority. Ikaw lang ang nakapalda, sila nakalabas ang kuyukot ng puwet. Nakalabas ang cleavage. You know what I'm saying? Lahat sila nagmumura. Mamya, oo nga. Ay! Nagbabad words ka na rin. Sin is addictive. It will make you more thirstier. If you don't believe, ask any person na tumingin sa pornography. Once is not enough. Pag tumingin ka sa pornographic film, hindi ka natitigil dyan. Kasi may magpapapap. Magtatanong ka, bakit ang daming lumalabas? Tanga, pinuntahan mo yan eh. Nag-click ka dyan eh. Halimbawa, pupuntahan ko yung cellphone mo, pati laptop mo, titignan ko lahat ang IP address na pinuntahan mo. Ano makikita ko? Okay? I can do that. I can see the history of your laptop or your cellphone. Ano po napuntahan mo? Magpapapap yan. Uy, daming bastos. Daming bastos. Pinuntahan mo yan. Algorithm yan. Okay? Addictive yan. Pag naging addict ka sa prescription medication, one pill is not enough. One pill. Hindi ka makukontento dyan. If you have problem with anger, you're not going to be angry at once. Hindi. Lagi ka ng galit. Masasanay ka ng galit. Wala ka ng kasundo. You know why? Sin creates greater thirst for satisfaction. Magkikreate siya ng pagkauhaw, pagkagutom. Jesus offers living water that will permanently satisfy your thirst. Huwag mong hayaan na makakuha ka ng satisfaction away from God. If you feel unsatisfied with your life, ang tawag dyan is spiritual thirst. Sino pupuntahan mo? Hindi yung nagsabi ng I thirst. Sino yung nagsabi ng I thirst? Si Kristo. Bakit siya nagsabi ng I thirst? Because Jesus was thirsty on the cross so that you don't have to thirst. Siya na'y nauhaw para sa akin. Siya na'y nauhaw para sa iyo. Siya na'y nauhaw para sa atin. Para hindi ka nakukuha ng pagka-uhaw sa iba. Hayaan mong ang Diyos ang siyang magpuno sa atin. He paid for you what you don't have to pay for. Siya na namatay. He became so thirsty so that you will never and ever be thirsty again. Kaya tiyakin mo lang, pag namatay ka sa langit ka pupunta. You see? Kasi sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of glory of God. Ang lahat ay nagkasala. At bilang makasalanan, hindi natin pwedeng dalhin ang sarili natin sa langit. We're all sinners and God is holy and His holiness demands that anyone who will go to heaven must possess the same holiness and must have the righteousness na meron ng Diyos. Ano sabi ng Romans 3:6-23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kailangan may mamatay. It's either you or somebody has to die. Kanya sa Old Testament, nagdadala sila ng mga baka, ng tupa, na yung dugo ay ibubuhos dun sa tinatawag na altar para masatisfy yung inihingi. Okay? But you don't need to do that anymore. Bakit? Because Jesus gave us eternal life. Ito yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan para sa atin. Okay? At tayo'y ginawa niyang katwiran para sa Diyos. Okay?
Wala siyang kasalanan. Siya yung naging kasalanan. Siya yung pumalit. Siya yung humalili. Bakit? Kasi ito yung sinabi ng John 1:29, Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Siya yung namatay. Siya yung hain. Siya yung mag-aalis ng kasalanan natin. Siya yung namatay para sa atin. Kaya sabi niya, huwag mo nang hanapin pa, Jethro, sa iba. Yung pagkauhaw, ako lang sapat na. Ako lang. Okay? Ano lang kailangan natin gawin? Tanggapin siyang tagapagligtas. Okay? Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4? Anong sabi ng 15, 3 to 4 ng 1 Corinthians? Okay? Sapagkat siya, sabi ni Pablo, i-deliver ko sa inyo yung akin din namang tinanggap. Ano yung tinanggap? Kung paano si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, ayon sa kasulatan, verse number 4. Okay? At kung paano siya ay nalibing at nabuhay nagmuli para sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. What does it mean? Ito yung kaligtasan. Siya yung namatay, nalibing, at nabuhay nagmuli para matubos tayo. Kanya sabi ng Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Anong kailangan lang natin gawin? Verse 13, and whosoever shall call, Lord, makasalanan ako, pupunta ako sa impyerno, pero naniniwala ko na ikaw namatay, nalibing, at nabuhay nagmuli para tubusin ako. Pag ginawa mo yan, katulad ng ginawa ko noong 1985, February 1985, February 10. Alam ko sa langit ako pupunta, hindi dahil mabait ako, hindi dahil nag-sinner's prayer ako, kundi pinaniwalaan ko na siya'y namatay, nalibing, at nabuhay nagmuli, at tinubos niya ako. Now listen, from that time on, hindi na ako nauhaw sa alak. Before I got saved, everyday lasing kami. Everyday, nasa bisyo kami. Sasabihin ng tatay ni Sumalakay, Joey, bumili ka ng rolling paper. Sige. Joey, bumili ka ng Corex, ng Ornacol, ng Artane. Sige. Ako utusan nila, ako tagabili. Why am I saying that? Wala na sa market yun eh. Araw-araw sakit kami ng ulo. Until the Lord changed me. Kanya nung binago ko ng Diyos, hindi ko na hinanap pa yung thirst sa alak. Hindi ko na hinanap pa yung thirst sa bisyo. Bakit? Kasi ang Diyos sapat na. I ask you. Okay? Satisfying our spiritual thirst is the best option, not just good. So we choose who we can trust. Sino pagtitiwalaan mo? Saan ka magtitiwala? Okay? Sino pagtitiwalaan mo? Sabi ng Psalm 33 verse number 4, sapagkat ang salita ng Diyos ay tama. Ang salita ng Diyos ay matuwid. At lahat ng kanyang ginawa ay ginawa sa katotohanan. Listen to this, ha? Ang salita ng Diyos tama. Hindi sinabi ni Digong. Hindi sinabi ni BBM. Hindi sinabi ni Morales. Hindi sinabi ni Maharlika. Maharlika nga ba yun? Hindi sinabi nung, no! Yung sinabi ng Diyos ang totoo. The Word of God is right. Tama. One of the questions that you have to settle, who are you going to trust? Sino pagtitiwala mo, MJ? Nagtiwala ka ng misa, napasok ka. Tama? Yabang pa nito eh. Yung intelligence mo, common sense ko lang. Ang tindi. Sabi ko, nabasa mo yun, Arlene? Para may pinariringgan siya eh. Yayabangan mo. Yung intelligence mo, meaning yung talino mo, common sense ko lang. Papaturo ako dito para maging matalino rin ako. Who do you trust? The way you answer that question will determine whether you will be happy or miserable. Ang sagot mo sa tanong na yan, magdedetermine na kung ikaw ay masaya o miserable. It will determine whether you will succeed or fail. Magtatagumpay ka o babagsak ka. Or whether you will make something out of your life or waste your life. You see? Will you make something out of your life or you will waste your life? We only have one day. Tama? We're not assured na bukas buhay pa tayo.
Saan ka napagod? Okay? Tignan mo. Correct me, ha? Pag kinagat ka ng ahas, anong unang dapat mong gawin? Ha? Hindi ba dapat gamutin mo yung sugat? Pumunta ka sa ospital, tama? Bakit dating sa ibang bagay? Okay? Kinagat ka ng ahas, sinabol mo yung ahas. Tinanong mo, ba't mo ako tinuka? Ba't mo ako inagat? Bakit? Bakit? Anong mali sa akin? Tanga yarn. Am I right? Kung may ginawang mali ang ibang tao sa iyo, ba't hahabulin mo sila? Ba't mo ako sinaktan? Nakalimutan ba yung ginawa ko sa iyo? Ako nagpaaral sa iyo, manunumbat pa? Nasaktan ka na. Let God be your healing. Let God be your healer. And God give you the healing that we need. Who has always the best interest in your mind? Ha? Sino yung laging may magandang interest kay Jaymar? Hindi si Joy. Who has the best interest kay Marisa? Hindi si Ramil. Who will help you make the decisions important to your life? Sino tutulong kay Ma'am Raimel para mapatakbo niya ang GTV na maganda? Who will help you, John Paul, to make decisions na importante sa'yo? Am I right? Anong basihan mo? Anong dapat mong kainin? Anong basihan mo? Should you trust the popular opinion? Kasi ito yung uso eh. Makikiuso. Magandang idea, pero nagbabago yung uso. Tama? Should you trust celebrities na nagsaset ng latest trend? Nagbabago yan. Should you make critical life decision based nang nabasa mo sa social media? Hindi dahil nag-viral maganda. Hindi dahil pinag-usapan trustworthy and reliable. What about trusting yourself? Ba't ka pa pumalpak? Di ba pinagtiwala mo sarili mo? Our emotions can lie. Anong sabi ng Jeremiah 17:9? Ang puso ay mandaraya sa lahat at lubhang masama. Sino makakaalam? Ang puso ko'y... Anong alam mo yun, JN? Bakit nakatawa ka? Alam mo yun? Ha? Alam mo yung kanta na yun? Sige nga, kantahin mo rito. We live by our emotions. We can easily manipulated ng ibang tao and by our changing moods. So, ang tanong ko sa iyo ito, kung magtitiwala ka, if you're going to entrust your life, your future to someone or something, please, piliin mo yung may best interest sa iyo. Yung hindi ka ipapahamak, piliin mo yung alam ang lahat, yung perfect at hindi magsisinungaling sa iyo. Sino yan? Ang Diyos. Am I right? Ang Diyos. Kanya, 19 years old ako, I choose God, Bunny. I choose God. Mikel, wala akong pakialam kung i-cancel ako ng mga barkada ko. Wala akong pakialam. Sabi nila, Joey, tagay pa. Cannot. Ibubuhos ko sa ito. Buhos mo. Naliligo na lang. Tsaka tanong ko kung kaya mo. Babasagin ko to. Papalitan ko na lang. Yabang mo naman, simula nung matingin sa baptist. Hindi ka ba natutuwa nagbago ako? Ano sabi sa inyo lagi ni Preacher Rene? Hindi sanay ang barkada mong mabait ka. Hindi sanay ang barkada mong masunurin ka sa magulang. Sanay silang nagmumura ka, salbahe ka, gago ka, siraulo ka. Sanay sila dyan. Kanya pag nakita lang, may hawak ng babal. Nako, hindi magpapatuloy yan. Babalik sa atin yan. Basagin mo trip nila, magpatuloy ka. Bakit? Kasi ang Diyos lang
ang may best interest sa iyo, ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat sa iyo, ang Diyos lang ang perpekto, ang Diyos lang ang di magsisinungaling sa iyo. That kind of limits your option to God. Just God. Young people, young as you are, piliin yung Diyos. Pinag-pray kayo ng mga magulang ninyo. Dinedicate kayo dito sa altar. I have been a pastor for 28 years. Lahat ng pinanganak din okay? Naipag-pray ko sa altar. Okay? Baka mamaya, ayesa, pinag-pray ka, dito ka nakatira, dito ka nag-aral. Paglabas mo sa GTBA, iba ka na. Pupunta ka sa FAD, sa uso. Kakainin ka niyan. Okay? Sisirain ka niyan. It's not worth it. Hindi worth ang bisyo. Hindi worth ang tropa. Dapat ang tropa mo, dadaling ka palapit sa Diyos. Hindi palayo. Palapit sa simbahan mo. Hindi sa ibang simbahan. Palapit sa pastor mo. Hindi sa ibang pastor. I've been telling you the narrative of my life. I am Joey Sako. I'm just a second man. Ang trabaho ko, ilapit ang member sa pastor, ilapit ang member sa Panginoon, ilapit ang member sa simbahan, ilapit ang member sa gawain, ilapit ang member sa Word of God. Ilapit ang Word of God sa tao, ilapit ang Diyos sa tao, ilapit ang simbahan sa tao, ilapit ang pastor. That's who I am. I chose the way. I get out of the way. Masaya na ako dun. Okay? Bakit? Pinili ko ang Diyos Trust God. Trust in God. Trust in His Word. You know why? He will lead us not just to what is good, but He will lead us to what is truly best. Pag pinili mo ang Diyos, your best. Kanya, sabi ko kay Ellen, Ma, Mira, wala ka nga pala rito. Bakit? Papasok na ako dito, nakapila na. Papunta na ako ng Palawan. Hindi kita kasama. Bakit? Ikaw yung ticket ko para mauna, senior citizen. Pagpunta ko doon, sir, priority. Senior ako. At saka mabuhay milers ako. Ay, sige sir, pasok na ho kayo. You see? Pagbaba ko ng Palawan, okay? Pagbaba ko ng hagdanan, ayun, Eric, nanonood ka ngayon, ha? Ando na yung si Corporal Eric. Boss, good evening po. Akin na po yung gamit nyo. Kamote ka. Sanundo mo pa talaga ako dito, no? Pastor. Ikaw ang sumita sa akin. Alam mo kung bakit? Mananampalataya to, nag-aral sa Bible School. Nahook sa online gambling. Sabi ko, hindi ka pagpapalain yan. Talo ka dyan. He changed. Naging maayos. Ngayon sabi ko, may bahay ka na, huwag ka nang bumalik dyan. Okay? Pag alis ko kanina, sabi ko sa inyo, Pastor, dito na ako. Doon ho kayo sa VIP tutuloy. Huwag na. Hindi. Ando si na Senator Gatchalian. Sabi ko, sige, kakausapin ko na lang. Okay? Doon kayo. Okay? Hinatid niya ako ulit hanggang sa may pintuan ng eroplano. Sabi ko, alam mo, ini-spoil mo ko. Bakit? Hahanapin ko to pag pumunta ako ng Davao. Hahanapin ko to pag pumunta ako sa ibang lugar. Sabi niya, sir, takot na lang ako kay Sir Desi. Sabi ko, mag-general na yun, ha? At pagka nakita ko, pabibit-bit na. Pero hindi, diyan ka na lang sa Palawan para mas masaya. Okay? I ask you, sino magsasabi ng totoo sa'yo, Richelle? Sa tingin mo, asawa mo magsasabi ng totoo sa'yo lagi? Ang sabi sa'yo ng asawa mo, ni Louie, Uy, pumapayat ka na. Is that true? Hindi totoo yun, tama? Uy, ang cute-cute mo talaga. No one will tell you the truth. No one is ever going to always tell you the truth. Laging mayroong shade yan. Laging may filter yan. Laging gagawan na ng sound nice. They would not tell you what you need to hear. But what you need to hear is the truth because the truth will set us free. Okay?
Lies about self, others, the world, and how life really is will keep you in bondage. To be set free, we need to have the truth. Pag wala kang katotohanan, mapapahama ka. And by the way, the truth will set you free, but it will make you miserable. Bakit? Maraming mali. Ano sabi ng John 8:31? At sinabi ni Kristo sa mga Hudyo, pag nagpatuloy kayo sa salita ko, talagang disipulo ko kayo. Verse 32, at malalaman mong katotohanan at ang katotohanan magpapala sa iyo. What does it mean? Ayaw nating iwan ang bisyo. Ayaw nating iwan yung kasalanan. Ayaw nating iwan. We don't like the truth. You know why? We don't want to hear that the most of the problems in our lives, tayo ang gumawa because of poor decisions. Tama? Pag tinanong kita, ba't kinakapos ko sa pera? Kasi po wala akong disiplina sa paggastos eh. Hindi lang yon. Kasi po, hindi ka nag-aral eh. Okay? Hindi ka nagsikap. Habang pinag-aaral ka, nagbubulakbol ka. Nakita niyo yung reels na yung mga bata tumatakas sa sa pader, di ba? Tinatapon yung bag, di ba? Ayan. Tapos few moments later, sila na nagpapasa naman ng mga semento, ng mga ano. Bakit? Kasi hindi nag-aral. Hindi nag-aral. We don't want to hear that. Kasi marami tayong poor decisions in life. We don't want to hear the truth because it's our own stubbornness. Because meron tayong ego. Meron tayong insecurity na nagdadala ng stress sa atin. Pero yun ang katotohanan eh. Okay? Ayaw natin ang katotohanan. Ano sabi ng Psalm 34:3? And we close with this. Ang salita ng Diyos totoo. Lahat ng ginawa niya, ginawa sa katotohanan. What does that word say? The word of the Lord holds the true and we can trust everything else that He does. So pag sinabi niyang totoo, paniwalaan mo na. Okay? Kanya ako pinalo ng Diyos kasi nakialam ako eh. Naghukay ako ng sarili kong balon na hindi makakapag-satisfy. Ito masakit dyan ha. Pag wala kang karakter at pinapalo ka na ng Diyos, ikaw pa mayroong karapatang magtampo, ikaw naman ang may dahilan kung ba't ka pinalo. Okay? You always hear this from me. Kinapalan mo mukha mong gumawa ng mali. Kapalan mo mukha mong gawin yung tama. Kapalan mong itama yung mali sa'yo. Kung may manlilibak sa'yo, tiisin mo. Bakit? Ginawa mo yung mali. Every time that you will read the life of David, makikita mo, Bathsheba, Uriah, nakialam siya. Hindi mo na mabuburo yun. Pero dapat matuto na tayo. God said it, and I believe it, and that settles it for me. God is not waiting in your opinion to figure out what is right and wrong. If God says it is true, it is true. Sino ang paniniwalaan mo? Damdamin, tao, barkada, trabaho, o ang Diyos? Okay? I've been telling you, okay? Pag hindi mo ako sinama sa love life mo, huwag mo akong asahang nasa kasal mo. I'm out. Okay? I'm out. Kung hindi mo kayang magpaalam sa akin, Pastor, liligawan ko po ito. Pastor, may nanliligaw po sa akin. Pas malalaman ko lang, kaakbay ka na naglalakad. Nalalaman ko lang, mag-shota na kayo. Nalalaman ko lang, may magte-text. Pwede bang dyan maglaro yung mga, Hindi kita sasamahan. Sinabi ko na sa inyo yan,
20 years ago. Okay? Gawin mo yung kung anong gusto mo. I let you. Okay? And I would like to say, I wish you well. Okay? If you want to do that, do it. If you want to go back to the cold of life, go back. I'm out of the way. Hindi ako makikialam sa iyo. If you want to continue chasing what is wrong, pinaliwanag ko na. If you want to chase money, okay lang yan. Okay? I have no problem with you. Bakit? Kasi, be sure your sins will find you out. Kung ako nga pinalo are you with me? Ako nga hindi in-spare. Okay? If you don't like to work hard, it's okay. You're gonna be poor the rest of your life. If you want to buy pleasure than character, it's okay. Buhay mo yan. Buhay mo yan. You will move by foot, pero wag kang hahangal. Kasi decision mo yan. I offer to you God's truth. Aminin mo, ayusin natin, lahat pwedeng pag-usapan. We always ask, tinabi ko kay Pastor Fajardo, maglagay ka, nakalagay doon sa church niya, nakalagay, meron ka bang dapat sabihin sa pastor mo? I always tell you, don't let me be the last to know. Kasi pag ganun yan, hindi ako makikialam. I will let you. I don't insist myself on any person who does not invite me. Bakit? Ethics yan eh. Tama? Ethics. You don't invite me, I don't come. But you invite me, I'll exert effort. I'll do the best that I can. Please, huwag tayong gagawa ng balon na hindi yung balon ng Diyos. Kasi mauuhaw ka. Hayaan mong yung Word of God ang maggabay sa atin. He has the best interest. He will not lie on you. He will always bless you. You see? Kanya kung mayroong gusto manligaw, paalam lang kayo sa akin. Kasama niyo ako mag-pray. Nakatingin ako sa inyo ngayon. Okay? Huh? At kung mayroong gustong magpaligaw, ba't nagtuturo ka? Bakit nagtuturo ka, Joy? May alam ka na hindi ko alam? I will not interfere. I'll pray for you. I wish you well. Pero I offer you the best. The Word of God. Okay? Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. Inuulit-ulit ko lang. Okay? Huwag kang iiyak sa akin dahil tinablak at iniwan ka sa area at yung taong kanasama mo, ayaw niya ng mundong meron kayo. Titignan lang kita. I'll not say anything. Bakit? Pinili mo yan. Pero kung halimbawa, magkasama tayo, we will pray for that, sasamahan kita. Iiyak tayo. Kung kinakailangan ako pa makiusap, kakausapin ko. Kung kinakailangan, sasamahan kita manligaw, sasamahan kita. Okay? Samahan kita. Okay? Bakit? Pinag-pray natin eh. Okay? May pakikilala ka ba sa akin malakay? Wala pa. Maliban sa video games, wala pa. Wala pa. Kasi nag-iisang lalaki to eh. Ni Pastor Butch. Okay? And I would like you to say magpapa-autograph ako sa iyo kasi ang ganda ng picture na pinagay mo eh.
I always love Malakay because he's a part of our family here. He grew up here, and he brought honor to GTBA. Okay? Champion yan sa clown act. Champion yan sa preaching competition. Okay? Hindi ko nga akalain na makakapagtapos sa UST. Hindi ko akalain na he's now on his own. He has a job. Meron ng apartment na sarili. Gumagawa ng tamang desisyon. Pero pag nalaman ko, Malakay, na hindi ayon sa Word of God yung pangako mo, ipagpipray kita na bumalik ka sa Word of God. Okay? The best option to. Okay? At pakilala mo sa akin, ha? Wala pa nga, pag meron na! No, kidding aside. Kasi lahat ng mga ate niya, kilala namin, at kami pa rin ng mga nagkasal and everything. Because we're just family. Gusto ko masaya ka. Okay? Para ano man mangyari, sama-sama tayo, nadapa ka, tayo lang tayo. Paano ko sasamahan? Wala akong alam. Tama? Wala akong alam. Magre-repair tayo na magre-repair. Am I right? At kung meron ka ng ayusin natin. Ha? Baka mamaya may crush ka na, hindi mo pa sinasabi sa akin. Tapos biglang nawawala ka, nasaan na to, nasaan na to? Yung pala, naghahatid na sa labas. Di ba? Kunwari may assignment, iba pala yung assignment niya. Naku, parang may umuubong tatay Parang may umuubong tatay, parang may gustong choose God. He has the best interest in you. He will not lie. He will always tell you the truth. This Bible has corrected my life. I will not be this kung wala si Pastor Fajardo, kung wala tong Bible na to, kung wala tong church na ito. I am nothing. I thank God that in a church like this, I have a pastor like Pastor Fajardo, and I have the Word of God that does not lie, that tells me who I am, that gives me the best interest in life. Hindi na ako umalis. I choose here to stay here for 41 years. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Tulungan mo kami na hindi kami lilisya, hindi kami pupunta sa maling daanan, hindi kami magpapadala sa aming stubbornness, sa aming ego, sa aming insecurity. Mag-i-stay kami sa kalooban mo. We don't like the truth, but the truth will set us free. We don't like the truth because we feel miserable. But we're tired of living by our emotions. We're tired of trusting ourselves. We're tired of trusting popular opinion. We're tired of trusting celebrities. I-entrust namin ang buhay namin at ang future namin sa iyo because you know what is best for us. You know everything. You're always perfect and you will never lie to us. Lord, help us to choose you. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, I will choose you because you are the only one that can satisfy my spiritual thirst. Dito po sa altar, God bless you.